Si Ashley Flynn ay isang 37-year-old mom, substitute teacher at volleyball coach. Natagpuan siyang walang buhay sa loob ng kanyang tahanan. At ang taong nag-report ng insidente, ang kanyang sariling asawa. Si Ashley ay kilalang mabait sa kanyang komunidad. Para sa mga mag-aaral niya at mga kaibigan, siya ay isang positibong presence, warm, passionate, supportive, at dedicated sa kanyang trabaho bilang coach at teacher. Siya ay ina ng 2 anak na babae, parehong elementary aged, at ang kanyang asawa, si Caleb Flynn, na isang dating music pastor at American Idol contestant noong 2013. Kung titingnan ang mga lumang clips, madalas na ipinagmamalaki ni Caleb si Ashley sa mga interviews niya noong nasa reality show siya. At sinasabi niyang, "She's very, very pretty. I love her more than anything," quote-unquote. Ngunit ang imahe na iyon ng perfect couple ay unti-unting naging masalimuot at puno ng mga tanong. Early hours ng February 16 ngayong taon 2026, tumawag si Caleb sa 911 para i-report ang isang quote-unquote home invasion. Ang sabi niya ay somebody broke into my home and killed my wife. She got shot 3 times. There's blood everywhere. Oh my God. Sa tawag, sinabi niya na hindi niya alam kung nandoon pa ang intruder. At sinabi rin niyang nasa kabilang kwarto ang kanyang mga anak habang tumatawag siya sa 911. Marami ang nagsasabing weird ang sitwasyon ng pagtawag niya sa 911. Dahil kung nasa loob pa ng bahay ang intruder o mga intruder, hindi ba dapat ay i-check niya muna ang kanyang mga anak kung nasaktan ba sila o baka sila naman ang puntahan ng intruder para paslangin. Pagdating ng mga otoridad, inatagpuan nila si Ashley sa master bedroom. May 2 tama ng bala sa ulo at wala ng malay. She was declared dead at the scene. Pero marami ang nakapansin na hindi tugma ang kwento ni Caleb. Ang side door ng kanilang garahe ay bukas pero may malaking refrigerator sa harap nito. At parang mahirap siyang buksan mula sa labas ng bahay. May 2 shell casings sa kwarto na malapit sa paa ng kama. Ang handgun daw na pagmamay-ari ni Caleb ay nasa console ng kanilang truck. Pero nang suriin ng garahe, nakita ang truck at bukas na ang console at wala doon ang baril ni Caleb. Ang mga anak daw nila ay reportedly na hindi nagising habang may komosyon sa loob ng bahay. Walang ibang tao na nakita o nahuli sa property na nag-raise ng tanong kung may tunay na intruder ba talaga. Habang umiikot ang mga investigador sa bahay, lumitaw lalo ang mga bagay na hindi nagtutugma sa kwento ni Caleb. Ang buong community at ang pamilya ni Ashley ay shocked. Para sa kanila, ang narrative ng break-in ay biglang naging questionable, lalo na dahil walang strong evidence na may ibang tao na nakapasok sa loob ng bahay. Ang typical na biological o physical evidence na inaasahan sa true break-in tulad ng footprint, unidentified fingerprints, at tool marks sa mga locks ng bahay ay hindi nakita o lumabas sa investigasyon. 3 araw matapos ang insidente, inaresto si Caleb Flynn ng Miami County authorities. Pinatawan siya ng mga charges na murder, 2 counts of felonious assault with a deadly weapon, at 2 counts of tampering with evidence. Sa kanyang arraignment,
nag-plead siya ng not guilty at sinabi na, quote, "I just want to take care of my daughters. I'm not a flight risk." At ang kanyang bond ay itinaas sa $2 million. Isang malaking halaga na indikasyon ng seryosong nature ng kanyang kaso. Hindi pa opisyal na ibinubunyag ng pulis kung ano mismo ang nag-trigger sa insidente. At sa official channels ay wala pa ring detalye tungkol sa motibo. Pero sa mga social media at online forums, may iba't ibang teorya ang umusbong. Ang una na dito ay ang staged burglary. Ang pinaka-mainstream observation ng publiko ay parang stage nga ang crime scene dahil binuksan ang side door at iniwan ang bala sa kwarto at ginamit ang 911 call para magsimula ng narrative na may ibang krimen. Ang pangalawang teorya naman ay personal motive. May mga tao ang nagsasuggest na ang motibo ay maaaring may kinalaman sa relational issues or marital conflict dahil nga walang tunay na intruder at dahil sa allegedly staged evidence. Disclaimer lamang na ang theory na may affair o nagplano ng murder para sa insurance ay hindi opisyal na nakumpirma ng mga otoridad. Ang pamilya ni Ashley ay nagbigay ng statement na "Our hearts are shattered" at humihingi sila ng privacy habang nanluluksa. Maraming nag-organize ng GoFundMe para sa mga anak ni Ashley bilang suporta sa kanilang pamilya. Ang Tip City at local community ay shocked din sa nangyari. Si Ashley ay kilala bilang positive presence ng kanilang komunidad at ang idea na isang brutal murder ang nangyari sa isang church member at school coach ay malungkot para sa lahat. Habang ongoing ang kaso, ilang legal milestones ang inaasahan ng publiko. Preliminary hearings, discovery phase kung saan ilalabas ang police evidence, possible trial kung walang plea deal, at ang pagsisiyasat sa lahat ng ebidensya para makita kung tunay ang probable cause. Sa ngayon, si Caleb Flynn ay patuloy na pinaninindigan ang kanyang not guilty plea at nakabinbin ang lakas ng prosekusyon para subukang patunayan ang guilt beyond reasonable doubt. Isang mataas na legal standard sa murder cases. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Hanggang sa magkaroon ng trial, eksaminasyon ng mga ebidensya, testimonies, at cross-examination sa korte, marami pa ang hindi malinaw. Ang isang siguradong piraso ng impormasyon, si Ashley Flynn ay naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen na ngayon ay nakakabit sa kanyang sariling asawa. Isang kwento na puno ng misteryo, kontrobersiya at pananaw na magpapatuloy hanggang sa makamit ang hustisya. Ito ang kwento ng kaso ni Ashley Flynn.